Bayan, magandang umaga po, no? Ang inyo pong Kuya Ed. No? At bumabati po ko sa atin pong mga kapanalig at kasama na patuloy na nagdadala ng malaking pag-asa tungkol po sa setup at sitwasyon meron po tayo. No? Marami pong nitong mga nagdaan at ang kasalukuyan po ay ang nangyayaring hearing, no, sa Senado at ang kalagayan ng ating ekonomiya sa punto. Ang kalagayan din kung anong status ng sandatahan together itong ating pong PNP, DILG, Department of National Defense, National Security, and the other. Sa totoo lang ba yan, marami pong mga punto, no, na marami pong mga punto ba yan, nilagay ko po yung aking set up para sa question. Marami pong nagsasabi na kahit anong gawin natin na rally o demonstrasyon sa kalsada ay hindi po bababa ang Pangulo. Apparently, totoo naman po yung sinasabi nila base po sa ating masusing pag-aaral. No? Base na rin po sa antas at deklarasyon. At base na rin po sa probabilidad na malaking posibilidad na humarap ang Pangulo sa komperensiya ng pakikipagkaisa sa pagplano na dalhin si Duterte sa Hague without a proper assessment of deliberations of this case o pagharap sa kaso sa Korte ng Pilipinas. Magmula ng 2022 bayan, 2022, 23, 24, 25 sa mga issue ng pagdodrobo o pagnanakaw, no? Kasi 18.5 na po ang utang ng Pilipinas. At meron po tayong 163,000 bawat isa. Kahit po pagpalagay na natin, ito ay sanggol pa. Bayan, hindi po ito biro na usapin ng ating ekonomiya. Bagamat pag sinabing Kuya Ed, mga reformist, mga dating sundalo, kudeta agad ang nakikita. Dahil nga sa mga pangyayari noong nakaraan. Pero ngayon, nakikita natin, noon, ang AFP at PNP ay hindi po bayaran. Inuulit ko po sa inyo, noong mga panahon namin, ang AFP at ang PNP po ay hindi bayaran. Pero ngayon ay tahasan na po nating sinasabi na hindi po sila bayaran. Sa totoo lang, kahit meron pa kaming tropa na 22 na Marines na mag-justify at magte-testify sa kung paano nangyari yung mga maleta, no, pag-deliver sa mga involved
na senador, congressman, and the others who participated these kinds of cases, no? Na ingat na ingat sila na ito ay talakayin o may magtalakay katulad nga ni Senador Marcoleta. In behalf of the Iglesia ni Cristo, duly respect, no? Na nakikita naman natin ang kanilang pagiging solido, nagkakaisa, at hindi matatawarang suporta sa mga kapatid. Marami po salamat sa lahat po ng nakiisa, no? Dito sa atin, sa ating ginagawa ni Kuya Ed TV na live, no? Dito sa Facebook. Opo. At pasalamat naman din po tayo. Nag-off na po yung ating restriction. Sa mga ilan concern. Hindi po mawala yan kapag alam niyo na vlogger, content creator, and political commentator ang ating posisyon sa SOCMED. Hindi po yung mawawala talaga. May strike ka, no? May tatamaan ka ng restriction, but respectfully and no doubt na, well, sometimes disciplines remain, no? Kaya nag-iingat na din po tayo kasi ika nga public figure ka kapag vlogger ka. Pero ang iba, basta vlogger daw, mayaman, malaking kita. Depende po yun sa istorya. Kung ang content mo ay very physical or environmental, pero itong political, mahirap pong magkapera dito. Oo, pero ang iba magagaling, katulad nga nung, seriously, no, the topic kung itong viral, viral. Nung hindi siya namamatay, hindi siya ma-viral. Pero nang namatay at nag-iwan ng mga particular statement, na viral po siya. Si Mima. Pero siyempre, doon sa side niya, sisigaw sila ng katarungan, no? Katarungan tungkol sa pagkamatay niya, pero may address na. Di ba? Dapat doon sa address na yan, doon sila sumigaw ng katarungan. Di ba? Yan ang tinatrabaho ng NBI, pero hindi Hindi po. Ang NBI ay nakatutok sa isang propaganda na kailangan, no? Kailangan hindi makaupo si BP Sara. Kahit ang investigasyon sa Senate, no? Sa impeachment, ilang NBI yun? Isa, dalawa, pati si Matibag. Pero wala Napaglalaruan sila ng sarili nilang mga rason. Dahil ang katotohanan ay hindi pwedeng pasinungalingan ng mga sinungaling lang. So, patuloy po sila, no? Hindi rin natin alam kung ano ang utak ni Kadante Marcoleta dahil siyempre, kahit hindi siya ang may kaso, kahit lifted na sa COMELEC ang kaso niya, ay hindi mawawala na marami po salamat. Thank you po sa inyong mga heart na ibinibigay. No? Na tao yan Pangalawa, senador yan. Siyempre, mapapahiya siya o mabuti na lang dahil ang Kadante ay iglesia at spiritually ay tinatanggap nila o tinatanggap niya ang katotohanan na ang paglaban o ang pagpanig sa katotohanan ay napakahirap sa harap ng liderato ng kasinungalingan. Pero reminding you, hindi po iyan magtatapos sa istoryang naipakulong. Napakulong sa isang programa ng sindikato nating gobyerno. 18.5 trillion, 160 plus
every head of the Filipino ang babayaran. Tapos, 25 million per hearing. Malaki na po yan. Kung ibinigay yan sa PhilHealth, malaki pong marami pong matutulungan. Kung ibinigay yan sa DepEd, maraming bata, ika nga mai-improve ang kanilang tawag nito, ang kanilang edukasyon. No? At 25 million kung yan ay maibibigay sa pag-develop ng natural resources ng bansa na tulad ng ginawa ng Burkina Faso President na si Ibrahim Traoré. Bayan, tignan nyo ang kanilang katayuan sa ngayon. Tignan natin ang antas ng kanilang ekonomiya na tumayo na mag-isa, na walang sinandalan sa Europe, sa Asia, maging sa Amerika. Since 2023, namaos na lang po ako sa pagsigaw na kung po pwede sana ang perang nawawala ay kusang maibalik upang ma-develop pa ang ating likas na yaman. Maraming salamat, Kuya Kiko. Welcome. No, welcome. At nagkaroon ka ng time. Salamat, Kuya Kiko. Si Kuya Kiko Umori po ay si Kuya Debro, no? Ay matagal ko na pong kasama, almost ilang taon na. Magtatatlong taon na kami ni Kuya Kiko. Pag nagsama po kami ni Kuya Kiko sa TikTok, maniwala ka, kakat off yung aming live. Kasi hindi kami mga BBM supporter. Oh, ngayon, ilan na lang po ang nagla-live sa TikTok. Yung totoo na DDS. Kasi sa TikTok na andyan yung mga dala-dala ay shit. Oh. Kunyari, DDS, yung pala magre-recruit ng MPA, magre-recruit ng mga pang-scam. Yan po ang matindi sa laban natin sa TikTok. At kapag alam nila na hindi kanila kaya, talikuran kanilang sisirain. Tulad ng kumakalat na, alam nyo ba kumakalat na video tungkol sa usapan nila Claire Castro at suspectively ang kausap ay si Mima? No? Nasabi nga doon na ang mga pangalang nabanggit ay in fairness naman bayan, dahil kung bibigkasin natin, yung mga tao tulad ng binigkas doon sa video na si Madarahog, si Cecilia, at saka si Tagabukid, kung hindi nyo sila kilala, maniniwala kayo. Pero kung kilala nyo sila, maniniwala ka rin. Kung mapag-aaralan mo sila, no, at naka-notice sila sa yung logbook, malalaman mo kung totoo o hindi. Siyempre, in fairness para sa kanila. Tapos, yung mga yan, DDS yan. Paano na? Kapag TikTok ang pinag-uusapan. Kaya hindi na po ako nagla-live sa TikTok for your information. Kasi, sayang, hindi kami matuloy-tuloy ni Kuya Kiko, ni Kuya Debro. Kasi kinakat ng TikTok. O lalo na kapag ang CIA na at ang Amerika na ang pinag-uusapan natin. Itong mga supot na to. O, di ba? The United States of Goddamn America. Ikakat po pa yun. Kami po ang madalas na dumadanas ng, pansamantalang paggamit ng katarantaduhan.
Pero mabuti na lang, nandyan ang YouTube, nandyan ang Facebook. Ika nga, tinitignan nila in balancing the what we call your right. Oo. At yun nga ang masaklap bayan, 18.5 trillion ang ating utang ni isang haligi. Walang naipatayo yung ating pamahalaan para ika nga ipagpunyagi o ipagmalaki. Siguro bayan naipatayo niya ay yung closure program na ni Duterte. At ngayon, nakikita natin bayan, isang nakakalungkot na pangyayari. 18.5 trillion walang na-develop na likas na yaman. Instead na ma-develop bayan, ang ginagawa ng mga mapagsamantala ay sinisira at sinasamantala ang posisyon na ang Pangulo ng Bansa ay Pangulong Sindikato. Why? Kuya Ed, bakit naman ganyan Pangulong Sindikato, hindi naman sindikato si BBM? Si BBM po ay expert sa playing safe. Kahit po siya, sabihin natin, siya ang ulo ng mga magnanakaw, siya ang ulo ng mga pagnanakaw, wala po yang kahihiyan. Isang ngut-ngut lang yan, makapal na naman ang kanyang pakiramdam. Pero kung ang taong may mataas na antas na delikadesa, makarinig ng salita sa iyo na ang ikinain nila sa hotel ay nilibre ng buwis ng bayan, tapos magdi-declare na he will temporarily resign on his present position subject for investigation. Kung merong ganon, katulad sa ibang bansa, tinan mo ibang bansa, ma-involved lang sa mga anomalya o chismis or senaryo na corruption ay nagbibitaw sa tungkulin. Kita nyo, yan ang klase ng bansang ika nga walang alintanang pagmamalaki na sila ay may mga dangal. Dito sa atin, 54 o nakatanggap, mostly alin? Party list ng CPP, NPA, ang alin? Sa Kongreso, alin? Mga protector at sumusuporta sa komunista, alin? Sa Senado, ganun din. Puro mga tawag dito, sila ay mga supporter ng ika nga, makakaliwang sistema. Sa sistema at ika nga, komunista sistema ng bansa. Kuya Ed, bakit hindi magawa-gawa ang mapatalsik si BBM? Unang-una ba yan? Kaya hindi yan magawa, no? Kahit ilang kudeta pa ang pagbabanta. Kahit lahat na ng mga general na matataas ng arthritis at rayuma ay ika nga magmarcha sa EDSA, hindi pa rin yan magagawa. Maraming salamat, Kuya Kiko, sa iyong assessment and comment. Tungkol dyan sa mga ika nga, wala hirap-hirap na ang taong bayan. Yes, hirap na ang taong bayan. At sadyang dapat mangyari upang makita ng sambayanan na talagang ang mga nagutom noon sa pamamahala ni Kuya Digong Duterte o ng ating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, ay ngayon ay mga nagsisimaulol. Mga nauulol sa gutom, nagiging talamak dahil ni isang korupsyon o ni isang pagnanakaw nung mga panahon niya ay walang nangyari. Mga komunista, siyempre, ang sasabihin niyan,
Natatakpan eh. Kasi nga si Duterte ang Pangulo. At natatakpan yan. Dahil nga siya ang may kapangyarihan. Ang problema ngayon, si Marcos ang Pangulo. Bakit hindi natatakpan? Bagkus ang mga taong involved sa pagpapalaganap o ang mga pagdideliver ng sinasabing maleta o basura ay naglalabas ng hinaing at nagja-justify na totoo ang mga pangyayari at mismong sila na mga nag-deliver ang siya din mismong gumagawa ng mga pribado at personal na statement na handa sila na tumistigo kahit pa ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. 'Di ba? Kuya Ed, kumakalat ang mga chismis na ano yung Kuya Ed ang iba niyan nag-justify na pumirma na ika nga hindi na magtitestigo na bayaran. Pati ang salitang nabayaran ay ika nga inilalapat, no? Inilalapat sa grupo ng mga handang magtestigo upang masira ang kanilang pagkatao, upang masira ang kalidad ng katotohanan na kanilang nila. Ano ngayon ang nangyari? Kay Defensor na umaasiste at tumutulong sa mga pangangailangan pampersonal ng pamilya ng 22. Nakakulong. At ang target nila ngayon, nila Rimulya, ay kasuhan si Baligod, kasuhan sila Robin Padilla, ngayon ang magkapatid na Cayetano, sino pa? Si Bongo, upang ika nga maging malinis ang kanilang daan na walang tututol o walang lalaban. Balik tayo sa punto kanina. Bakit hindi maibaba o mababa-baba o mapatalsik ang Pangulo ng mga sindikato? Ito ay klarong statement or interventional statement na mismong ang BP Sara na ang nagsabi. Ayaw niya na ika nga pumalit sa kapangyarihan sa Pangulo ng sindikato kung ito ay idadaan sa dahas. Well, sa puntong yan, base sa mga lawmaker doon sa matataas ang ika nga nag-i-evaluate ng katayuan ng ating ekonomiya, kahit nga lagapak ang ating ekonomiya sa kanyang posisyon kaya mataas ang rating dahil ginagamit nito ang tinatawag natin human balancing decision. Ito ba ay makakabuti sa kanan o ito ba ay makakabuti sa kaliwa? Ito ba ay ika nga dapat na? Ito ba ay para sa katotohanan o alin sa aking tungkuling bilang bilang pangalawang pangulo ng bansa? Makakaapekto ba o hindi? Ito ba yan ay pinag-aaralan? At ito ay hindi ika nga isinasabay lang sa mga ika nga pagpapanggap o mga pangarap, no? Kung kikilos separately ang taong bayan ay ika nga hindi na magpapasailalim sa legal na aspeto ng batas sa katotohanan dahil ang legal na aspeto sa batas sa katotohanan ngayon ay puro illegal. Ang ombudsman, sinusuportahan ang mga taong nasa likod ng programang ito upang manahimik ang bayan. Ang DILG, ganun din. Ganun din ang Department of National Defense. Maging ang sandatahang lakas sa ilalim ni Brownie, ewan lang kung aso din itong papalit. Baka mamaya buhaya na rin itong papalit, mas lalong hindi gagalaw ang sandatahan. Kasi nga, walang bayag. Walang tapang.
puro lang sila arte at pagmamayabang. Kung sa kapanahunan namin noon, ganyan ang ginawa mo o presidente ka na at ganyan ang ginawa mo sa mga panahon na ang liderato at ang revolusyonaryong samahan sa ilalim ng Reform Armed Forces Movement, may paglalagyan ka, Marcos. May paglalagyan ka. At ang panahon namin noon, hindi takot ang sundalo mamatay. Well, ngayon, ang iba, bunga ng pagtatraidor o hindi paghahanda ay nagiging biktima, no? Namamatay. Pero ang ibig kong sabihin, yung aming punto ay ang mismong buong core ng sandatahan, buong core, C-O-R-E ng AFP, buo. Ngayon, hindi. Ngayon sila ay mga maleta gang. Merong maleta gang sa AFP. May maleta gang sa Air Force. May maleta gang sa Navy. May maleta gang sa Army. Kailan pa matatapos ang maleta gang na yan? Di ba? Tapos nagulat na lang ako isang araw ba yan? Nag-live content si Browner na ako po si General Browner na isang miyembro ng Agila. Tangina, miyembro ng isang Agila. Bigla siya naging miyembro ng Agila, pero noong active pa siya sa posisyon bilang Chief of Staff, wala siyang sinasabing anuman. Di ba? Tahimik lang siya at neutral. Kahit na lantaran sa kanyang mga muta, nakailangan na, pero wala pang nangyayari. Dahil nga sa sayang ang kodo. Diba? Ngayon, itong papalit, katulad din ba sa kanya? Yung mahirap, baka putang ina, mas malala pa sa kanya. Kaya nga, kayong mga junior officer, kayong mga nanumpa na pangangalagaan ang karapatan ng taong bayan at ng bayan mismo ay inyong poproteksyonan. Bakit hindi kayo gumagalaw ngayon? Bakit hindi kayo gumalaw? Kaya nga, iba kami noon, sa iba kayo ngayon. Ngayon, pera-pera lang ang usapan. Di ba? Meron diyang kapitan, meron major, merong light colonel, mga junior officer, pero wala kayong pakialam. Bakit pa magbabayad ng buwis ang taong bayan para ipasahod sa inyo? Samantalang putang ina, wala naman din pala kayong pakialam. Kung sumigaw kami ngayon na wala nang magbabayad ng buwis, yung mga nasa OFW, nga pala, mga kababayan ko na OFW, maraming salamat po at nananatili po kayong pag-asa ng ating pamahalaan o ng ating bansa dahil sa inyo pong remittance. Kasi tutangin na, kung di mapangalagaan ang remittance na yan, wala. Ngayon, marami na ring mga balita, no? Na nagja-justify na itong si syndicated boy ay pumuporma upang ibenta ang Pilipinas sa Amerika. No?
Wala eh. Wala eh. Eh, alam nga naman ang matatanda ang gumalaw at kumilos para ika nga mauna pa. Siyempre, may mga pagkakataon na dapat ang mga kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Dapat ang mga kabataan o nakababata sa liderato ng Sandatan Lakas ay kumilos kayo. Kahit makita nyo pa yung mga starring general diyan, wag lang yung wag lang yung Medal of Valor na si Kerubin na sinuportahan ng mga makakaliwa, no? Ng kanyang kampanya kaya hindi nanalo. Something different. Ano sabi niya sa isang post niya? Nagagamit lang. O, paano ba yan, Marines? Nagagamit lang. Ang alin? Sino gumamit? Ang komandan? Sino ang gumamit? Yung ibang general? Sino ang gumamit sa 22? Ang puwek? Sino ang gumamit? Tanga. Dati ang taas ng respeto namin sa iyo. Ngayon yung Medal of Valor mo tansan na lang. Walang kakwenta-kwenta, Mr. Ariel Kerubin. Kahit ka pa Marines na. Well, kung sabihin mo na sa Marines ko nakuha Kuya Ed yung aking Medal of Valor, wala akong pakialam. Saan ba nakukuha at bakit nakatatanggap ang isang sundalo ng award na Medal of Valor? Ano ba ang general purposes nito? Ang ibig mo bang sabihin kahit na ang nagtitinda ng lata at bakal ay po pwedeng tumanggap na Medal of Valor? Di ba hindi? First is 5 years sa academy. 5 years ka sa Baguio. Tatagal ka ba sa Baguio kung walang budget na nanggagaling mismo sa kaban ng bayan o sa buwis ng bayan? Hindi. Lahat tayo ay nakinabang sa buwis ng bayan ng dahil sa sahod. Ang iba na VMA magmula sa step-in hanggang pagpunta sa CR, sagot ng buwis ng bayan. At pagkatapos ang particular event na yan, ganun na lamang ang pupuntahan. Maglalandi lang kayo sa huli. Kaya ang iba, di ba, galit na galit. Bakit? Hindi nyo man lang ibinabalik ang reward ng ginastos ng taong bayan na nagmumula sa buwis. Magmula sa plebo, magmula sa damit mo, allowances mo, pagkain mo, etc., etc. Kung magkasakit ka, buwis ng bayan ang continuously. Nung nakagraduate ka, buwis pa rin ng bayan ang sinasahod sa iyo. Nung na-promote ka, buwis pa rin ng bayan. Hanggang sa ngayon, sa mag-retire ka, buwis pa rin ng bayan. Pero putang ina, bulag kayo sa katotohanan at hindi kayo kumikilos sa kapakanan. Kahit pa anong gawing sigaw ng taong bayan, kung hindi kayo kikilos at kayo ay nagnanais na mabayaran din o tumanggap din ng maleta, wala din mangyayari. Ang episode kong ito, bayan, ay nasa kamay ng bayan. Pinamagatan kong nasa kamay ng bayan ang tanging pag-asa mismo ng pamahalaan. Dahil kung hindi gagalaw ang taong bayan, hindi po mangyayaring mapatalsik ang Pangulo ng Sindikato, Damaletaga. Bayan, maraming salamat po. At
nananatili ko po kayong kasama. Ari nawa ay magtuloy-tuloy na po ito kasi alam niyo na, nanggaling po ako sa isang operasyon, na pangalawang operation na ika nga kailangan ng disiplina, kailangan ng pahinga, focus ulit para ika nga magdire-diretso na at hoping maging maganda. Pero sa totoo lang bayan, kahit pa mag-CRY ako sa harap ninyo, ang taong bayan ang siyang pag-asa ng ating bansa. Hindi po ang pamunuan, hindi po ang putang inang presidente, hindi po ang Senado, hindi po ang Kongreso, hindi po ang DILG, hindi po ang AFP, hindi po ang PNP. Ang taong bayan. Dahil nasa pusod ng taong bayan ang lahat po ng pangangailangan, kaya po nakakagalaw ang ating pamahalaan. Dahil kung wala pong taong bayan o wala pong nagbabayad ng buwis, hindi po makagagalaw kahit may pakpak ka pa at sungay. Kaya muli po, bayan, ay nananawagan kami na ika nga, pag-isipan nating mabuti ang sinasabi ni Kuya Ed TV. Pag-isipan nating mabuti. Na ang bagay na ito ay ika nga makaaabot sa lahat sa punto at uri ng panawagan. Well, lagi po kaming nandito sa inyo. Nakaantabay at handang makipagkaisa. Dahil kung wala po ang taong bayan, wala pong magaganap na pagbabago sa pamahalaan. Mananatili tayong turo dito, turo doon. Dapat ganito, dapat ganyan. Dapat ganere, dapat ganoon. Pero kung hindi po tayo gagalaw at makikipagkaisa, wala pong mangyayari. Kung sakali man, Kuya Ed, sumama kami, ano ang magiging benepisyo ng aming pagsama? Yan po ang kadalasan na tanong mismo ng ating masugid na taga-subaybay. Lalo na ang Kadante, ang Kaleo, ang Kapred, sila Bro, sila Founder. Binabati ko po yung mga nagpapasimuno ng Mindanao Unified Guardians Omag. Opo, kasi inumpisa na po namin ito. Dahil talaga po sadyang kailangan po. Pero ang pinaka supposed to be the means of the power here is yung mandato ng sambayanan. Yung mandato ng sambayanan na siyang binibigyan ng protection mismo ng saligang batas ng ating bansa. Lagi po yan ang problema, alam niyo na. Pag naandyan ng rally, mga rallyista, snape ang mga pulis. Ano sabi nila? Ang pulis ay hindi natin kalaban. Ang pulis ay ating mga kakampi. Nagkakamali po kayo, wag niyo pong ituring yung mga gunggong na yan na kakampi. Opo. Kasi bakit? Pagkainan, katingin yan, nag-aantayan na bigyan sila o tagaan sila. Kasi walang magbibigay ng pagkain sa kanila. Kung ilang araw yung putang inang yang mag-rally dyan, 4 na araw, wala pong initiative ang PNP. Bahala ka sa buhay mo. Ni yung commanding officer nila, hindi yan mag-o-order ng Jollibee para bigyan ng bawat isa. Kuha ang kapanya ng sahod. Talamak na po ang sakit ng PNP. Talamak na ang sakit sa loob ng PNP.
yung pong sinasabi nila na sistema. So, ibig sabihin, kung sistema, mga sistemador pala. Di ba? Eh, ganun din naman ang sandatan. Hindi makagalaw kasi ang maleta gang. Ganun din. So, ibig sabihin, wala kang tulak kabigin. Bakit? Ang mga gumagalaw at handang magtestimonya at tumistigo sa mga pagnanakaw sa matinding korupsyon ay inactive na. Kasi hindi po yan trabaho ng active. Inactive po. Ika nga, yung mga inactive, mga retirees, yan po ang trabaho. Kailangan gumalaw ang tao eh. Talagang ganyan, kailangan magsikap ang tao. Huwag mong sabihin pag nag-retired ka na ng pagiging sundalo, eh, wala kang pangangailangan, katarantaduhan yan. Malinaw yan ang pagiging inutil. Kahit ano pa ang sabihin, maraming nag-retire. Lalo sa mga kabats ko, marami na talagang entitled na for retirement. Pero walang sapat na benepisyo dahil nga hindi nila mapakinabangan yung pensyon dahil malaki ang kanilang utang. Dahil nga sa personal na pangangailangan. Hindi naman po pwede mawala ang pangangailangan na yan. Ano niyan, kaakibat na yan ng buhay. Habang umihinga ka, may problema. Dapat lang na minimize siya. Bukas kailangan ko ng ganito. Bukas kailangan ko ng 2 kilong bigas. Isang araw, 2 kilong bigas. Pangalawang araw, di 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, o 16. Yung 2 kilo na bigas, multiply mo by 30, di 60, di isang kaban. Simple. Bumili na agad ng pang isang kaban. Automatic. Pero ang tanong, may pambili ba? Meron akong mga, hindi ko na po bigkasin sa inyo, yung mga tropa, no? Na talagang punong-puno sila ng loan. Loan na ang tawag sa Tagalog ay utang. Punong-puno po sila. Kasi nga, pansuporta sa pamilya. Kaya nga yan nagsundalo, etc. Di ba? Pero walang benepisyo, walang programa ang gobyerno. Kaya po, kahit anong pagsisikap ng Pilipino, swertihin ka man o hindi, kailangan mo pa rin ang kumayod. Kailangan mo pa rin ang magsikap. Kasi doon na po tayo isinilang sa salitang pagsisikap. Kung ang laki ng pera na nawala, 18.5 trillion at 160,000 per head na utang na babayaran ng individual, yung apo mo, yung apo ko, yung apo nila, o ang apo natin, hindi pa nga nagtatrabaho, naggagatas pa lang, may utang na. Ang tanong, ano ang programa? Wala. Meron bang nag-initiative sa putang inang mga congressman, sa putang inang mga senador, na i-push natin ang development ng likas na yaman, yung ating oil, yung ating crude, yung ating metal, etc., bla, bla, bla. Meron ba? Wala. Awanin, waray, ang gapo. Wala. Tagam tayo, tagam, kumbaga sa Bisaya. Tagam. Kain ngak-ngak. Wala eh. Wala pong espasipikong program. Kami dito sa Mindanao, we are shouting for the Mindanao independence. We are shouting and we are belong to the Mindanao independence movement. Gusto po naming
humiwalay sa Luzon at sa Bisaya. At magkaroon kami ng independence government katulad po ng Malaysia na sa ilang mga panahon ay magsisikap-sikap kami dahil alam namin na kung ano meron ang aming lugar o ang aming probinsyang mahal bilang lupang pangako, dito na po nakarehistro yung aking senior ID. Oh, dito na rin po ako narehistro. Ang aking pong registrations ay dito po. Oh. Nakita po namin na mabilis. Siguro kung mahiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visaya prior for 3 years. Baka nga hindi lang 3 years eh. Kasi meron kaming oil dito. Meron kaming gold, silver, copper. Meron po kami. Food basket ng Pilipinas. Food basket ng Pilipinas o ng bansa ang Mindanao. Bagamat meron tayo ritong problema doon sa ating mga kapatid na Muslim. Pero kapag ang mga yan ay nakadanas ng pag-aasikasong internal, nakadanas ng patas sa pagtuturing, nakadanas ng progresibong buhay dahil mismo sa pagsisikap ng gobyerno na pagsilbihan, paglingkuran ang taong bayan sa mga sumusunod na programa, mawawala po ang problema. Malilimitahan ang mga rido dahil siyempre makikipag-ugnayan ang gobyerno ng Mindanao upang mapanatili ang kapayapaan. And all of the children can take their school with foods and school materials. Payagan nga lang kami ng susunod na pamahalaan o ang pamahalaan ng gobyerno ng Mindanao. The Republic, the Government Republic of Mindanao. Na illegal o ipatupad na legal ang pagre-recovery ng mga Japanese loot treasure, marami po kami dito. Sa totoo lang, marami po kami rito, pero siyempre, hindi inililigal eh. Kasi gusto nila, illegal eh. Sa totoo lang bayan, kami po ay sumusuporta sa programa na mahiwalay ang Mindanao. At ang ilang panig po ng pulo ng Mindanao, ng Bisaya ay gusto pong sumama sa amin. Katulad po ng bahagi ng Mindanao, Samar, Cebu, marami po. Pero kailangan pa rin ang masusing pag-aaral. Kailangan pa rin ng tama at wastong balancing programa sa mga liderato. Kaya po ang kabuuhan ng problema natin ay ang taong bayan pa rin ang siyang tanging pag-asa na marisolba ang problemang ito. Hindi po ang AFP. Ang AFP, pag nakita nilang desidido ang taong bayan na baguhin ang liderato ng bansa, susunod yan eh. Bakit susunod? Wala na magpapasahod sa kanila. Wala na pong magpapasahod sa amin. Daw be. Oh.
kung meron lang makaisip na we have to handle this situation accordingly, prior to the law, prior sa batas na pinaiiral mismo at kinikilala ng Korte Suprema na ang galaw at ang bulusok ng taong bayan ang siyang tunay na makapangyarihan sa sinumang nanunungkulan sa administrasyon na to o sa pamahalaan. Sige, pag hindi kayo sumipsip sa taong bayan, magdesisyon ang taong bayan na hindi pasahurin kayong mga pulis, private security agency na ang labas nyo. Ha? AFP, private security agency na rin. Nakalagay, Army Security Agency, Army Security and Investigation Agency, Marines Security and Investigation Agency, Air Force Security and Investigation. Naloko na. SAP, Security and Investigation Agency. Tignan natin. And you will be controlled by one order under this new government. At ang ipapalit, pangit eh. Kasi hindi po nababagay. Pero kailan babagay? Pag wala ng pagbabagayan. Kaya po, ang Kuya Ed TV po ay nagbabalik, nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo pong oras, sa inyo pong mga gift na ibinigay. No, thank you po. Katanggap-tanggap naman po ang inyong ginagawa. Sa inyo pong mga comment, alam ko man, positive man yung comment nyo o negative man ang comment nyo, pero ang tanging makasasagot ng problema ng bansa ay ang mismo taong bayan. Huwag po kayong maniniwala sa pulis na siya ay kakampi, no? Pag in-order yan, centralized order na, disperse. Puta, disperse kayo dyan. Kita mo, kahit yung Plaza Malaya ng Sambayanan, Bonifacio Shrine, hindi po yan sakop ng PNP, pero sino ang nandoon? Parang ang PNP ang nagse-celebrate. Anong araw ng kalayaan sa Luneta, nandun ng pulis. Ano? Lagi ba kailangan na andoon ang pulis? Sa panahon ni Duterte, pinabayaan yan eh. Bigay mo. Sige, mag-rally kayo dyan. Kalayaan nyo yan eh. That is your freedom of speech. Wag lang kayong magsunog, wag lang kayong magsira. Yan ang tunay na trabaho ng pulis. Distansya. Tingin lang sila o may nagsusunog doon. Pupunta ang pulis. Ano ba yung sinusunog nyo? Baka lumaki ang sunog na yan. Obligasyon yung pangalagaan yan. Ganyan ang trabaho ng pulis. Kasi alam ng pulis na ang sahod nila at ipinakakain sa mga kabit, sa asawa, sa anak, sa magulang, ay galing sa buwis ng bayan. Pero wala na yan. Ano na yan eh? Wala na silang eardrum. Wala na rin silang kahihiyan. Nalapastanganin ang mamamayan na siya nagbabayad ng buwis para may pasahod lang. Ganon din ang AFP. Nakaharang. We still believe that the AFP will stand. We are not blind. Nako, tangina. Hindi kami mga bulag. Hindi kami mga bingi. Nakikita namin at alam namin ang nangyayari, pero hindi kami pwedeng gumalaw
o kumampi sa inyo kasi sayang ang condominium, sayang ang mga maleta na tinanggap nila noong December ng 2025. Ang pong katotohanan. At ang nangyayari na ika nga banta na ganito-ganito sa impeachment, mauubos na lang ang witness nyo, prosecutor, kasi kayo ang tawag na NPA prosecutor ng Kongreso. Tignan mga lahat ng miyembro nyo, sino ang hindi nakaugnay sa corruption, sino ang hindi nakaugnay sa komunista, sa 2K, sino? Si De Lima, listed. Luistro, listed. And the other, listed. You are all listed. Ilan pa lang ang nagsasalita? Sheila Sison, Attorney Narbasa, Attorney Binluan. Tatlo pa lang. Tatlo pa eh. So be it ba yan? Ano man po ang inyong comment, positive man po ang inyong comment, negative man po ang inyong comment, that is your right. Pero wag po nating kalilimutan, isang panig lang po ang inyong dapat panaligan. Ang panig ng sambayanan. Ang panig na nang humihingi ng katarungan at kasagutan tungkol sa mga isyu ng korupsyon ng ating bansa. Huwag niyo sabing, sino pipirma niyan? Sino pumirma ng GAA? Ang presidente ng Pilipinas. Sabi niya, I read almost 4,000 pages. 4,000? 400 pages? O 40 pages? Etc. etc. Naintindihan niya ba? Ampay. Mahirap ba yan? So nananawagan po kami sa lahat ng aming kapatid na nandito sa Mindanao, mga taga Mindanao, nasa lupang pangako. Tumatag po tayo. Ang mga nasa Bisaya, magdesisyon po kayo. Ang nasa Capital Region, hanggat maaga gawin nyo ang tama para sa inyo. Ang taga Luzon, bahala kayo sa buhay nyo. Wala na po eh. But we have to divide the party for the freedom and democracy. Ang taong bayan po ang siyang tunay na pag-asa. Sunod-sunod na po yan, parang Dominos effect yan. O, nung una, ipinaglaban namin. No? Ilang beses ipinaglaban. Pero bandang huli, ganito lang ang mangyayari sa pamunuan. Mga matitigas na leeg, hindi na lumilingon sa katotohanan. So be it bayan. Muli po bayan ang inyo pong Kuya Ed, no? Nagbabalik. Very strong. Nagbabalik kasi kahit na nasa 80% stage of recovery ako. Tuloy po tayo. Huwag lang tayo masisiraan ng ikang pag-asa. Manalig tayo sa mga kapatid naming mga Muslim. Assalamualaikum. Ang pag-ibig at ang katahimikan nawa ay sumapuso ng bawat isa sa atin sa ngalan ni Allah. Sa kakristyanuhan, manatili tayong matatag sa pananalig at pananampalataya sa Amang Yahweh. At sa iba pang kakristyanuhan, manatili tayo na nasa Ama sa langit ang ating pag-asa. So,
Muli po, nagpapasalamat po ang inyong Kuya Ed. Maraming salamat po sa time. Hoping kita-kita tayo either tomorrow, bukas, o susunod. Antayin lang po natin yung medyo maganda-gandang issue. Pero alam naman natin na nangyayari sa prosecution, isang sarswela at ang matibay na paghanga ni Luistro na solido ang kanilang dampot na ebidensya, no? Na walang tibay sa harap ng depensa. Muli po nagpapasalamat po ako, shout out po kay Kuya Kiko, shout out po kay Sister na nandito rin. Maraming salamat Sister Olisen. Bravo Oxen. Maraming salamat. Brent Sien pala. Mauna sa mga igsuon, mauna lagi. Ika nga pagbantay ta kay kabalo na ta kung anong istorya. Kaya muli po nagpapasalamat po kami, no, sa ating mga kapatid na Muslim. At harinawa. Harinawa po. Basta tandaan po natin ang mga pagpaplano, ang mga aksyon. Huwag nyo na pong i-post kasi marami pong aso at maraming mga hudas sa social media. Okay po, maniwala po kayo sa hindi. Buti na lang, may mga statement, no? May mga conversational text. Kung wala, putok na naman sa DDS. Di ba? Yung DDS na Duterte diehard supporter po, hindi po yung isang DDS na kung tawagin ay dala-dala ay shit. Ayun, na shit. Ang shit. Marami po salamat. Iiwan ko pong muli sa inyo ang salita ng ating pong ama ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio, na ang lupang dinilig po ng luha at dugo, ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Maraming salamat po. Nagpagupit na si Kuya Ed. Yung post ko kasi noong nakaraan, alam niyo na, ano pa yun hindi magpaputol kasi alam niyo na, naoperahan tayo. Okay, maraming salamat po. Thank you very much. Kita po ulit tayo bukas. At thank you po. Marami po salamat sa inyo, sa inyong pagsubaybay. Ang Kuya Ed TV po, maraming salamat po.